Mo pagambog dara pagkando. So mo ko to makapasar. Ahugya mo na. Kawugya mo na to. Nambay pa daw ni Erap. Tuli dyan, gawin mo. Basta si Erap, ma-Erap, Nang mo itong kagay kung gabon ta ka. May natulad at ikan. Rapito kumawin ka ba kino? Ano may na? Babago ka. Pagkas ka ba ano? malapit na tayong ano no, malapit na tayo makarating doon sa dulo at yung nangunguna, ayan. Sakto lang yung ating binhi, no. Kung kakapusin man ay konti, no. Halos makatapos tayo ngayon. Yan, kailangan kaya mong magtiis sa init, no. Dahil tingnan mo yung ating mga kababayan, yan. Uy, nang kita sakar. Bakal ni. Eka, bukan era buta kamu tamayo binan. Nandito na tayo sa part na magtatanim na tayo ng tubo, no. So ito yung binhi natin. So ganito po yung pamamaraan ng pagtatanim. So direkta na, no? Direkta nang nilalagay itong tubo na ito dito sa may tudling. So ang tawag dito ay liabe, no? Doble-doble. Ang purpose naman itong pagdodoble ay para kung may hindi tumubo, at least may reserba siya, no? So yan, ganito po yan. So nilalatag ganito, no? Ayan, so automatic na halatag-latag, no? So ayan. Ito ng ano na ito, automatic na nilalatag ganyan pa isa-isa or dalawa-dalawa itong paglalatag nito. Kasi ang purpose nitong paglalatag na dalawa-dalawa ay mayroon na reserba. So ganun po. At halimbawa naman kung mayroon na tumitikwas kagaya nito, no, baluktot siya, no? So ito kailangan matabunan talaga dahil siyempre dumaan man ng mga ilang linggo na tag-init, so mape-preserve siya na matakpan siya na hindi siya masisira, no. So ganun lang, no. Mabilis lang to dahil nung unang pamamaraan nila ay ginagawang patdan, tawag nila patdan. Pero sa ngayon ay hindi na automatic na ginagawang ganito, no. So itong tubo, ito yung majority na hanap buhay ng ating mga kababayan dito na mga nagtatanim dahil stable yung presyo ng itong asukal, no. Dahil halos lahat ng ating ginagamit na mga produkto kagaya ng soft drinks, mga biskwit, tinapay, halos lahat ng produkto na yan na ginagamitan ng asukal. Kaya tuloy-tuloy yung stable ng presyo, no. Tumataas pa siya. So yung itong area natin ito, lapad niya ay nasa 50 meters. So 250 meters naman yung haba niya. At ito na yung ating mga mga kasama. So break time na sila dahil nasa 10 o'clock na, no. At meron tayong dinalang kape doon, no. So ganito lang, no. Ganito yung mabilis lang yung proseso. So nakikita ninyo medyo maliliit na yung tubo natin dahil siyempre dumaan sa tag-init ito, no. Dinaanan ng tag-init, mabuti at may natira, no. So kaya napag-isipan ng utol ko na siya, no, palitan na lang siya dahil siyempre pag inantay natin na mahabang panahon, iilan truck lang yung makukuha,
ay talo tayo ng mag-aantay na napakahabang panahon. So ginagawa dito pagkatapos nitong maglagay dito lahat-lahat nito, pag nailagay na lahat itong mga tubo ganito, nalagay lahat ito ganyan. So ano na, araro na yung magtatakip dito, no? Araro na yung magtatakip dito, no? So mayroon siyang dalawang speed na ano na kanyang talim, no? So lahat nung tumba doon matatakpan. Yung kabila naman dito kaya doble yung speed nung araro. So kumbaga mano-mano pa yung ano pagtatakip nito. Yung iba ginagamitan ng pala, no? Dahil kailangan talagang matakpan maigi, no? So mabuti na lang ito ginamitan ng traktor yung pagtudling nito dahil mababaw lang pagkalabaw, no? Kasi hindi mo pwedeng ibawon yung araro dahil hindi kaya ng kalabaw. Pero ang traktor, no? Mabilis talaga. At ito yung tinaniman natin ng mais, no? Kaya naman mais yung itinanim dahil siyempre katatapas lang ng tubo na ito. Ito pa yung binhi na ginamit, hinantay natin, no? Hinantay natin na humaba at gagawing binhi, no? Galing lang sa kabila dahil mahina na dahil tinamaan ng mahabang taginit, nasunog yung area na yan, kaya mangilan-ngilan na lang yung nakasurvive. So lahat po nung nakasurvive, ito na, itong itatanim natin dito. So ang land preparation dito ay minsanan lang, no? Kasi magumpisa tayo ng land preparation, hindi kagaya ng mais na tuwing magtatanim tayo ay land preparation naman. Ito isang beses lang land preparation, no? Nagbayad tayo ng 3,000 ng pag-aararo, rosteryo. So malinis naman, nakikita po ninyo malinis yung pag-aararo. So 3,500 naman yung tudling, traktor din ang nagtudling nito. At maganda yung tudling ng traktor dahil malalim na makina eh. So bali umabot tayo ng 6,500. So itong pagtatanim at saka pagtatapas ng ating mga kababayan dito ay pinakyaw ito ng 5,500. Maglalatag lang kasi yung magtatakip nito ay kalabaw, ibang bayad naman. Babayaran natin yung arawan ng kalabaw ngayon 800 isang araw. So dalawang araw nilang tatakpan to, o 1.6 din, no? So yun lang yung gagastusin natin. Mag-umpisa sa land preparation 3,500, patudling ay land preparation 3,000, patudling 3,500. So 6,500. So 5,500 naman yung itong pagtatanim nila, paglalatag nito, itong binhi natin at pagtatapas. So pakyaw na yon, no? Magkasama na yon. Maintenance na pag-aabono, yun lang yung wala dito kasi di naman sa isang taon pwede kang mag-abono ng 3 beses, no? Kung mahina yung budget mo, so 2 beses, so okay na rin yon, no? Dahil lahat po ng dito, lahat po ng ating pananim dito, so kailangan na rin abunuan, no? Kailangan na tayong mag-abono dahil yung lupa natin, so talagang nangangailangan na ng abono. Pero pag naabunuan naman, okay, no? Dahil siyempre lahat ng naabunuan na pananim, so maganda. Kagaya nung nagtanim tayo ng mais dito, so hindi na tayo gumawa ng paraan para maabunuan dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Ito double purpose to dahil pag natakpan ng maayos to, itong tubo na ito, ang variety na ito ay matibay sa ulan, no? Nakabaon nito ng maayos pag umuulan, so makakasurvive siya. Ganon din yung nangyari doon sa kabilang area namin ay naman ang dumaan sa kanya, no? Dumaan yung tag-init, so nakasurvive, maganda rin yung pagkakatubo niya.
So, yun lang, kailangan natin na talagang sakripisyo, no? Dahil ang sakripisyo dito makati at mainit, no? So, ganun talaga yung buhay natin na farmer. Pero maganda naman dahil pag nag-harvest ka, sulit naman. Kasi pag na-harvest natin tong tubo na ito, so lilinisin lang at aabunuan, hindi na tayo magtatanim uli. Ganun po yung kagandahan ng tubo, no? Dahil minsan lang tayo magtatanim. So pwede tayong mag-crop ng 4 bago tayo magpalit, no? So kaya naman nito, pangatlong cropping pa lang yan. So hindi tayo sinuwerte dahil nung tag-init ay nasunog, no? Mataas na yung nagsunog yung kabila, nadamay ito. So wala tayong magawa, aksidente. So kamag-anak, hindi na tayo palit na lang tayo. So ganun talaga ang may swerte rin. So yan po, at sa mga baguhan lang at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating ginagawa, no? Ating ina-upload patungkol sa ating pagbibentures ng farm. So pupuntahan natin yung mga kababayan natin naghahakot, no? At pakita ko sa inyo yung sistema ng kanilang ginagawa. So ito na yung area, no? Yung pagtataniman at yan, inahakot na nila dito. So iba naman yung maglalatag nito, maaari siguro mamayang hapon na paglatag yung iba, pero naglalatag na doon sa kabila at dinala rin nila lahat. So yan yung ating mga body, no, mga kasama at ginagawa, no. Ayan. So diyan nagmumula yung binhi natin, yan, nandiyan sila. So kinakalat dito para automatic na pagtatanim ay mabilis, no? Mabilis, mayroon ka agad kaya nito, yan. So yan. So yan yung body natin, no? Yan. Kapagod. Kapagod daw. So yan.